everyone. Ay, meron pala dapat tayong i-upload ngayon. Hala, hala. Wait lang guys, mag-upload muna ako and then I'll come back. Saglit lang po. Teacher told me you have a ribbon. Ha? Saan si Mary, yung best friend mo? Yeah, Mary. Ah, that's Mare. Okay. Yeah, Mary. 2025, 2026. Nakainingan na po, pag-picture na po sa ilalas, ma'am, naka-PE sila. Okay. Ready na ba? Are you ready? A few moments later. Ano ginawa mo kay teacher? Here, you go. I don't want it anymore. What did you do with teacher today? You said you did good. I listened to my teacher. But Very two of my friends, they got like a room and play with it. That's not They nice, did huh? not, they did not Guys, punta muna akong trabaho, pero bago ako pumunta ng trabaho, pakita ko muna paano maglinis ng toilet. So, itong paglilinis ng toilet, hindi siya mabigat na trabaho. Basta gagawin mo yung general cleaning ng toilet at least twice a month. Yung mga iba dyan, madali na lang yan. So, ganito ako maglinis ng toilet, guys. Talagang mano-mano, kinakamay. So, maraming masasabi bakit ako naglilinis ng toilet, no? Kasi yung una, yung kasama ko dito sa bahay, talagang hindi marunong maglinis. Yun yung talagang tinuturo ko 6 na taon na, pero talagang pag wala talaga, tamad talaga yan. Kahit anong turo. So ngayon, meron na tayong bagong kasama. Mahilig ako maglinis sa sarili kong space kasi I find it therapeutic. Pero pag wala akong oras, nire-request ko na sila na yung maglinis. Alam naman nila yung gagawin. So, ang gamit ko dito is itong green na sponge. So, talagang kinakamay ko yan, guys. Toilet ko naman to. Ako naman ang gumagamit. Walang problema. Ayan. So, pagkatapos ko dyan, dito naman sa floor. So, dito naman sa floor, ganyan lang siya. Kasi pag nalinisan nyo yung toilet ng maayos, twice a month, at least kahit na twice a week na lang, light na lang nalinis. Ayan. Wait lang guys ha. Pagdaanan ko dito sa likod. Ayan. Okay. So, yung gamit natin na panlinis is Stuff by Personal Collection. Kasi, sa lahat ng panglinis, yan yung nakita ko na effective. So, yan. Hindi talaga maiwasan guys, madumi talaga yung toilet. Lalo na may mga bata. Kahit i-train ko yung mga bata ilang beses kung paano magamit ng toilet. Meron talagang mga times na naiiwan na madumi. Nakabless ako guys kasi galing ako sa program sa school ni Calvi. Meron kasi silang ribbon. Namigay ng ribbon yung Teacher Recognition Award. Umabol ako dun. Tapos binabad ko na lang ang toilet para pagbalik ko, linis na lang. So, dapat ganito maglinis ng toilet na general cleaning. Mas madali, mas malinis. Tanggal yung mga mansya sa wall. Kasi di ba pag naliligo, merong mga tawag nito, merong mga tumatalsik na mga shampoo, mga libag,
mga dumi. Mas madali siya isahang banlaw. Huwag magtamad maglinis ng toilet. Kasi lahat tayo gumagamit ng toilet. Pagod. Yeah. So dito, daanan na lang natin sa may floor. Saka yung brush natin. Sino mag-kiss? Yan mo siya. Kiss mama and love you. Kiss. Wow, Calvi, have a kiss. Chico next. Go kiss your mom now. Come. Love you. Your turn na rin. That's mine. So this is mine. And this mine. Hi guys! Day 5 ng ating vampire facial treatment aftershock. Aftershock talaga kasi na-shock ang aura. Hindi na tayo mukhang binugbog. So this is the day 5 now. Araw-araw kong minimension sa inyo no para masundan ninyo kasi alam ko merong iba na excited din sila and they are actually planning on trying this kind of facial treatment. Again, bakit ko sinishare sa inyo yung aking experience? Just for you guys to know na merong cheaper option if you would like to love yourself a little bit more. Ayun. So this is day 5. As you can see, meron tayong peeling na nagaganap, the renewal of the skin. Wag na wag nating gagalawin. I know it's quite tempting na tanggalin siya, kuskusin siya, pahiran siya ng kung ano-ano. Pero I only use, other than using my facial soap, na I started using after 48 hours of my treatment, another ko na ginagamit is only the sunblock. So, kailangan mag-sunblock talaga tayo, no? Dahil nga, itong sunblock, yan lang talaga yung isang beauty hack. Kung hindi ka mahilig na maglagay ng mga, urimos sa iyong mukha, at least sunblock meron ka. So, I only added sunblock sa aking mukha. Time check, 11:17 ng umaga. I am so busy today, you guys. Super duper busy. Ang dami-dami kong dapat gawin. But I ended up getting out of the house at 11 kasi merong program sa school ni Calvi kanina at nagbigay sila ng certificate for recognition ng mga bata. So right now, I will have lunch muna sa karinderya. Dito na ako sa city nag-lunch kasi hindi pa naluto yung aming ginisang munggo na merong bunga ng kamunggay. Gusto ko sana yun pero sa gabi na lang yun. So magla-lunch muna ako guys. I'll see you after I eat. Let's go. Okay, so I was saying guys, merong program sa school ni Calvi. Ito yung tinatawag na recognition nila, first quarter recognition. So basically lahat ng mga bata meron naman talaga silang award, and since it's recognition, it was expected for the parents to attend and to be there for their children. So si Calvi kasi tsaka si Chico talagang nasa point na sila na marunong na silang mag-compare na nandyan yung parents ng iba, bakit yung akin wala, ganito ganyan. So I left the house immediately no mga 9:15 para mag-attend at sobrang saya nga ni Calvi guys, and I can really see how the confidence grew kay Calvi. Nung una kasi I don't see him as very confident. Ganon din si Chico, pero slowly na build na lang yung kanilang confidence no when it comes to performing or standing in front of the crowd. So kanina, bukod sa sobrang saya niya dahil nakita niya ako, I was there together with other parents and he was so proud. He also led the performance of the whole class. Kasi nga, nahilig na din si Calvi ngayon magkanta-kanta. And of course, as parent, kailangan nating isuportahan yung ating mga anak, no? When it doesn't matter kung gaano kagaling or what, the fact na
they are outside and they are confident, and you can see that the confidence in their eyes, na nakikita mo na hindi sila kailangang pilitin sa ginagawa nila. That is a very, very big thing. So I'm very happy and proud to be there. Nakita ko din yung ibang parents. Hindi ako laging napunta sa school ni Calby kasi Calby is already kindergarten. We are not actually expected to stay. So pumupunta lang ako pagka meron talaga akong oras, tumutulong ako around to clean, mga meeting, mga important events, talagang nag-a-attend ako. So natatawa ako dun sa fake account, by the way. To all my subscribers and to all our viewers, to all our friends, alam niyo yung tinutukoy ko kasi merong nagkakalat na fake account ng fake fabricated stories about sa mga anak ko at sa akin. So yung mga nagkakalat na yun guys, hanggang dun lang sila behind that fake account kasi alam nila na hindi totoo. Otherwise, if it is true, I would have heard that directly from the classroom. Kasi kilala ko po yung mga parents sa loob ng classroom ng mga anak ko. So, the fact na they are not confident to show themselves just show kung ano yung purpose at intention nila for fabricating and spreading lies. Okay? So, after I attended, Chico, umuwi na din si Chico. He was so proud. He said he did something nice for teacher. So, I'm very happy. And then, nagpahambugay sila guys ng kanilang mga star. Yung stamp na star sa kamay nila. So, sabi ni Chico, Mom, you know, I did something nice to teacher today. So, sabi ko, very good, Chico. You did a good job. Well done. Ganon. And then, lumapit si Calby sa kanya. Chico, look, I have 3 stars. So, si Chico, tiningnan yung kamay niya. Wala po siyang stars. So, buti at hindi naman siya nagalit. Sabi niya, oh, teacher did not give me any stars today. Ganun lang. And then, nag-move on na siya agad. So, normally, talagang sobrang saya at sobrang proud nila kapag umuwi sila na merong stars. And I'm very, very happy for the kids. Hindi man sila yung talagang, let's say, out of 10, let's say 8 out of 10, hindi man sila ganun na bait na mga bata. At least merong mga 5-6 points yung bait out of 10. At saka binawi naman ang cuteness, no? So, after that, nagdali-dali na din ako mag-prepare kasi nga ngayon is gonna be busy day for me. It's already midday, guys. Naku, midday na. Ang dami ko pang gagawin. So, ang una kong gagawin is pupunta muna ako sa tindahan. Mayumi Thailand Closet. Meron kasi nagpadala sa akin ng regalo. Papakita ko sa inyo kung ano tong regalong pinadala sa akin. Kasi napansin daw nitong ni ma'am na nagpadala sa akin. Hindi ko isa-shoutout yung pangalan ha. Kasi they would like to be private talaga. O baka ito isipin nyo na naman ha. Pakita ko sa inyo bakit parang para talaga sa akin tong regalo na to. So ipapakita ko sa inyo mamaya. Kukunin natin sa shop ni Miss Giselle. At didiretso ako sa tindahan ni Madam Ten Gives. Kukuha ako ng laundry. At ngayon, isasama ko kayo sa laundry shop sa Labalabi. Ang aking labahan business. Maliit na negosyo. Kasi marami nagsabi, oh, hindi mo na pinapakita yung laundry business mo. Nalugi na ba? Nagsara na ba? Hindi naman talaga yun sa'yo. Ganun naman. Grabe talaga guys. Ang mga hater at saka basher, punong-puno ng kadiliman talaga yung bunganga. Meron namang mga nang babash na masabi mo na medyo normal yung utak. Pero may mga basher talaga at hater na hindi normal eh. Parang may sakit sa utak. Parang ganun. Alam nyo yan. Magko-comment yan dyan sa baba. Tingnan nyo. Naalala ko ang pangalan ng isa. Is it Eva? Eva Samonte ba yan? Yung fake account dyan. And then Truth Hurts, isa pa yan. Then isa pa letter M, nakalimutan ko. Tingnan nyo, magko-comment yan sa baba. Galit na naman yan mamaya. So, samahan nyo ko guys. Of course, this is also my way to share with you kung ano na yung mga naging struggles, realization ko pagdating sa laundry business. Meron din tayong mga realization, no? Some of them are quite sad, but like I said, business is a risk. If you are not willing to take that risk, you will never learn the business. Okay? Hindi mo maiintindihan ang negosyo sa aklat, sa pagbabasa, sa pagre-research. You have to experience it yourself. So tara, samahan nyo ako guys for another day in my life as Princess Yiga, ang single nanay na ang Jensen, and of course, aka Tindera sa Africa. So, papakita ko sa inyo yung binigay sa akin na regalo guys.
Itong regalo na binigay sa akin dahil napansin daw ni ma'am na ako ay mahilig mag sapatos, lalo na pag ako'y rubo-rubo. Pero kapag nagbibenta kasi ako ng gold guys, at least magsandal-sandal naman tayo, no? Para meron namang magbili ng maayos pag formal. Hindi man pwede na magbenta ako ng alahas tapos yung takbuhan natin parang mag-jogging ba. Pero pag magrubo-rubo tayo guys, gusto ko talaga yung komportable na sapatos. Tsaka na having kids at the age of mga anak ko na age 1, age 3, age 5, age 13, masyadong guys, masyadong active, hindi tayo makasabay, lalo na alam nyo na ang mga edad natin, hindi na bata. So ipapakita ko yung sorpresa na regalo sa atin ngayon ay eto, ayan. So dumating siya via LBC. Oh kinabahan na naman ako dito kasi alam nyo guys, eto mga ganito hindi ko naman talaga yan ma-experience kung hindi regalo. So ngayon may nagregalo nga. Maraming salamat po. Hindi ko naintindihan yan na logo. Nakita ko lang yan suot ng kapatid ko ni Madam Ten Gibbs tsaka ni Boss Jerry. So hindi wala akong kaalam-alam talaga. Pero ang sabi, ay hala, tabunan lang natin yan. Tabunan lang natin yung name kasi hindi pwedeng ipakita. But eto po siya. Ayan. 'Di ba? Ang ganda. So eto yata ang tinatawag nilang Cloud Tech. Kasi mahilig po ako sa sapatos na magaan lang. At kapag meron akong sapatos, tumatagal din talaga sa akin ang mga 5 years bago ko siya nilelet go. 5 years to 7 years yung tagal. Mas matagal pa yung sapatos kaysa sa pag-aasawa. So, okay lang din, guys. This is Cloud Tech in white at saka merong hot pink na detail. Ang kanyang size ay size 38, yes. Size 38 kasi ako guys sa sapatos, or 37 pwede din. So, baka mamaya yung mga dyan, mga basher at hater dyan, hindi makinig kayo muna kasi. Gamitin muna yung utak, number 1. Then gamitin yung mata, gamitin yung tenga. Huwag na, kahit alam ninyo na mali na yung pinagsasabi dahil sa inyong intensyon na makapagbagsak ng tao, kahit na wala na kayong sense, sige pa din kayo ng sige. Size 38 to, hindi to 41. So kung 41 to, baka sigurado kayo na hindi talaga sa akin, pero size maliit po yan, oo. Ang liit. So maraming salamat po sa regalo, ma'am. I really appreciate it. At gagamitin ko na to ngayong week. Ngayong week ko gagamitin, sobrang excited ako. Ang ganda. So hindi ko alam kung magkano yung presyuhan ng ganitong sapatos. Basta hindi kasi ako updated guys sa mga ganito. Basta ang alam ko lang na brand is Nike. At saka bumibili lang ako ng Nike kapag ka-sale kasi masakit sa heart kapag bumili ng Nike na hindi sale kasi may kamahalan din. Pero yung comfort kasi ng Nike, napakaganda. So once again, maraming salamat po sa nagregalo. Thank you. Ayan. Ito na yung ikatatlo kong sapatos. Yung isa kong sapatos bigay ni Madam Ten Gibbs nung umalis siya. Tas ako yung nag-alaga sa mga pamangkin ko. Nag-alaga ako sa pamangkin ko pero may pasalubong agad ako sa kanya. Yung Nike na puti na binigay sa akin ni Madam Ten Gibbs. Ang next ko na sapatos is yung Nike na violet na nakita niyong suot ko. Regalo din po sa akin yun. Maraming salamat. Ito yung ikatatlo. Ayan. Kasi yung mga luma kong sapatos, nilet go ko na ulit. Ang iba ko naman na sapatos, yung iniwan ko sa Uganda. Meron akong sapatos sa Uganda kasi, pero matagal na din yun sila guys. 5 taon na din yun sa akin. Iniwan ko mostly sa sapatos ko sa Uganda. So, dito sa Pilipinas, binibili ko lang kung ano yung ginagamit ko. So, tama na sa akin yung dalawa. Until may nagbigay ulit sa atin ng ikatatlong pares. Maraming salamat once again. Ayan po siya guys sa may front. Andito naman sa gilid. Ayan naman siya sa likod. At para po siyang papel. Wala siyang bigat. Paano nangyari yun? Ang gaan-gaan niya, oh. Ang sarap nitong itakbo. Hindi siya masarap ipang-away kasi magaan ka na masasaktan yun. Magaan lang talaga. Amazing. Alright, I cannot wait na gamitin to. So ngayon pupunta muna ako sa tindahan ng kapatid ko guys. Pick up po ako ng laundry ng kapatid ko, ni Madam Bibi, na nag-uukay-ukay. So lalabhan natin yung kanyang pangnegosyo. So medyo tricky etong kanyang bill, ang kanyang stock. Titingnan natin kung ano yung resulta kasi ako yung inatasan niya na labhan yung mga ukay-ukay niya.
So, sasama na lang tayo sa laundry shop ngayon. So, let's go. Eternity later. Ngil ba? Guys, nakita niyo yan si Miss Dear, guys. Yan. Magandang dilag. Yan ang sekretary ni Madam Ten Gibbs sa singilan ng utang. Hep, hep! Ah! Hep, hep! Bakit babash? Hep, hep! Ano kayo? Wala na kayong mga sahod, no? No! Kakabigay lang ng sweldo nyo, 17 pa lang ngayon, pero wala kayong mga energy. Guys, ito mahal na mahal ko to. Ito si Renz. Makilala ko sa inyo. Hello! Ito mga trusted na staff ni Madam Ten Gibbs. Mahal na mahal namin yung mga yan. Kahit wala akong regalo galing sa kanila sa 5 years namin. 5 years kami nagsama, mahal ko pa din sila. Ayan si Renz. December na lang daw. Sa mga nakakilala kay Renz, ha, alam nyo na yan. Ay, puta. Sorry. Ayan si Dear, siya ang taga-singil ng utang. So, siya po laman ng inbox ko kasi may utang ako ng 10 gis. Ayan naman si Glenda, ang taga-bilang ng mga bayad ko sa utang. Eto naman ang isa, ang ayaw mag-release ng item pag walang bayad. Isa pa yan. So, kayo tatandaan ko yung mga pagmumukha nyo, ha. Yan ang mga team ni Madam Ten Gis na laging kasama sa hirap at... Ate ka plastic. Sa plastic nyo, ha? Ha? Alam nyo, ha? For the vlog, na-train kayo ni Madam Ten Gibbs, ha? O, sige, kain na kayo. Saan na yung labahin, dear? Yung Binigay ko Yega. Shout out, Madam. Huwag magsabi ng name. Madam S. Ay, maliit pa din. Tsaka ayoko yung color niya. Ganyan din. Ganyan na kulay mismo. Oo. Ito din? Oo. Sige. Kasi medyo masikip pala siya guys ng konti. Masakit sa paa ko. So, gawin ni Madam Ten Gibbs, iswap na lang namin para pang negosyo niya. And then, bilhan niya na lang ako ng the same nito pero mas malaki. Para eto, mabenta lang kasi ni Madam Ten Gibbs yan eh. Marami siyang customer ng sapatos. O baka bilhin nyo na lang daw. Tapos bilhan nyo na lang ako ng bago na malaki yung size. Exactly the same lang kasi gusto ko yung color niya. Ang ganda bagay sa'yo, oh. Ang hot pink. Di ba ganyan din yung sa'yo? Yes, I read yun. Ay, red. Sa'yo na size, no? Yun ako nakakita ng ganito na design. Sa'yo yung size? Oo, 36 ako eh. Pero try ko. 36.5? 36. Ano ito? 5.5? 36.5. Pasok. Napasok? Masikip din. Sikip siya. So, maliit din sa'yo. Tapos size 38. Ay, sukaan mo. Kaya nga eh, sayang. Anong ibigay mo kay ma'am? Kaya nga, Kasi okay CM lang. talaga, basta At least, andyan ka naman na magbigay ng solusyon sa problema namin. Lagyan natin ng Ano na naman yan, sis? Ano na naman yan? Guys, hulaan nyo anong gagawin ko. Or gagawin namin ni Yega. Hay! Mahulaan kayo nilagang. Mahulaan nila ka-obvious niyan. Ano? Ano? Hulaan nyo daw. Ano? Kasi obvious kung kaya ano. Maganda. Saan magibili yan? Guys, nag-Shopee ako guys. Kasi may plano ako ngayong Pasko. Ngayong darating na Pasko. So, hulaan nyo. Kami din ha, may plano din yung mga staff ko ha. Lagyan nyo sa comment kung ano ang plano ni Madam Ten Gibbs. Kasi kagabi nag-meeting kami ng mga staff ko, sabi ko mag-prepare din sila ng energy nila. Wow. Kasi dapat marunong sila magkiliti kay Madam Ten Gibbs sa Pasko. Ayos eh. Oo, sabi ko, nag-effort sila. Ayos eh. Oo, mag-caroling yung mga Ito staff. yung palda niya, Ah, petticoat may niya. petticoat pa. Oo, para maganyan siya. Wow, ganda. Tapos may pa-belt din siya. Oo. So, ready ka na Hala, ba? tapos nakaboots ka pa. Ready ka na ba sa plano natin? Ready na ako. Dewende ako, dewende. Mangukay tayo ng boots. Oo, ako Bakit dewende. ka diwende? Dapat ikaw yung usa. Reindeer. Hindi. Hanap ako ng costume ko. Reindeer ako meron or siya ano, ganito, dewende. Gusto ko dewende kasi cute. Oh, diba? Excited na yan sila guys. Or si Madam Sheena ang dewende. Maganda yung costume mo. Magkano yan? Mura lang ito, 600 plus. Oh, galing. Tapos, iPhone storage full ka na. Oo nga, wala na. Hindi Wala pwede na. mga vlogger guys. Okay, nakuha na natin yung laundry ng aking kapatid. So, dediretso na tayo. Ay, sakay ka nagpalit parts, baking soda parts. I-ask daw sila kung na... Ha? Gi-check mo? May baking soda? Oxalic? Oxalic man yata to, di man yata to baking soda. Walay name na baking soda, birthday ni Chico. So, ang theme sa birthday ni Chico ay
superhero. So, para masaya silang magkakapatid, merong superhero costume. Kung ano yung gusto nila. So, kay Mayumi, okay, perfect. Salamat. Kay Mayumi, guys, ito yung napili ko. Superman na pink. Ang cute. Superman na pink. Wait lang. Then, ano pa ba itong dumating dito? Ang daming dumating eh. Oh, Madam Gamay. Nagkaon na ka? Ha? Ka-happy ba? Ambak-ambak man. Hi, ate. Kamusta? Okay lang. Init ang panahon. Ihag na ko appeal si Bani. Kaya hira ba ito yung mama? Ako mama. Mag-baby ba? Okay guys, andito na tayo sa laundry shop. Andyan si Ate Hana. At dahil ngayon ay Tuesday, hindi kami masyadong busy. Personal yan nila ate ha. Ito yung ginapalabhan na kailangan muna ibabad. Opo. Opo, mag-tip lang si Madam Bibi sa pagbabad. Bago ano ate ha, bago ilunod. So, andito na tayo sa laundry shop. Hiramin ko yung isang ano dito, electric fan. Isa lang iwan ko sa'yo. Kasi meron ka namang wall fan. Kailangan ko kasi sa bahay. So, guys, ito na ang sitwasyon ng ating laundry shop ngayon. Magwa 1 year kami ngayong March ate, no? Yes, March 1, February 28. So, ayan. Alhamdulillah, ang mga machine natin ay sobrang okay naman. Mahal na mahal ni Ate Hana. Meron lang tayong mga gas-gas ko konti guys kasi nagkamali kami sa pagpunas. O meron palang nagpalaba eh oh. Pero ang pinakamalakas natin dito, anong ang araw te? Friday, Saturday, and Sunday. The same pa din yung presyo namin. 65 per load ate no? Tapos, maximum of 8 kilos per load. Then, dinagdagan namin ng gas leak detector, guys. Meron kaming 3 gas leak detector. At si Ate Hana ay very stricta pagdating sa mga nagsi-self-service and full service. Kasi dapat chine-check lagi para hindi mapahamak yung ating machine. So, ayan. Kapag pumupunta ako dito, binibisita ko yung shop. Malinis, ate. Very good. Malinis yung shop. Ayan. Kasi nung isang beses pumunta ako, may mga lawa. Hindi napansin ni Ate Hana. So sabi ko, ate, pasali ako ng mga lawa. Dito tayo sa kabila. So eto yung Labalabi Laundry Shop. Eto naman yung ating gas. So meron akong 2 gas dito. Meron akong gas leak detector. Para kapag may leak, biglang mag-alert. Ano? So yan siya. Mamaya ko na lang i-share sa inyo guys yung ating latest review. Ano yung mga review ko sa laundry shop business na maliit. 3 set lang po. After almost mag 1 year tayo ngayong February 2026. Medyo malayo pa pala. August, September, October, November, December, January, February. Mga 6 months pa lang pala kaming open. Okay. 6 months, akala ko 1 year na. So, eto mga basket namin dito, guys. Meron talagang basket, importante yan. Tapos, recently, pinastop ko yung paggamit ng plastic. Kasi nga, sabi ko, in line with the policy na bawal na mag-plastic. Hindi pa naman nakaabot dito sa amin, sa loob ng barangay. Pero, pinastop ko siya. And then, napansin ko na maalikabok masyado. At hindi nag-i-stay yung amoy ng sabon at Fabcon at ng perfume sa damit. So, pinabalik ko na naman ulit yung plastic while we are waiting for the customized laundry bag. So, nag-order ako ng customized laundry bag ng Labalabi para i-give away for the upcoming anniversary at Thanksgiving na din namin, guys. And then, kapag nawala or nasira ng client, they can also buy Labalabi laundry bag dito sa aming shop. So, yun, aasikasuhin natin. But first, eto ang lalabhan ni Ate Hana ngayon, malahat puti. So, ang gagawin natin dito, wala kaming extra service, pero dahil personal ko to, i-ask ko si Ate Hana na ibabad muna to sa, ayan, ibabad muna sa Zonrox, baking soda, at saka oxalic, tsaka sabon. Zonrox, sabon na liquid detergent, baking soda, at oxalic. Yan ang gagamitin nating pangbabad. Okay?
Ito ay mga benta ni Madam Bibi. Mga puti. Ibibenta. Pero bago siya ibibenta, lalabhan muna siya, guys. Kailangan muna siyang malabhan para malinis. Okay? So, So, ito guys, bagong venture ni Madam Baby sa negosyo niya. Basically, white t-shirt naman siya, pero meron siyang mga very minimal damage lang. Ang sinasabi ko na damage is yung kanyang neckline, medyo nag-yellow. Hindi naman siya super yellow talaga, pero mapapansin natin na yellowish siya. So, dito natin ipo-focus yung ating paglilinis. Kasi pang negosyo to ni Madam Bibi, alam niyo yung kapatid ko, naghahanap buhay lang din. So, medyo worried siya dito. Maganda yung brand, oh. Medyo worried siya, pero sabi ko sa kanya, huwag siyang mag-alala kasi mag-back up kami. Ayan si Ate Hana. So, si Ate Hana, she's going to give extra service kay Madam Bibi. Normally, hindi namin to ginagawa, pero sabi ko, Ate Hana, tulungan niya na lang kami. Ayan. Since Tuesday naman ay hindi naman busy. Tayo lang. Tayo lang naman mo. Tayo lang ko, no? Okay. Sige, ate. Basta ang pinaka-concern niya talaga yung dito. Oo, nilip. May oxalic ka dyan. Ito, baking soda. Sige, good day. Open mo. Pakita natin sa camera ang itsura ng t-shirt. Oh, magaganda pa siya, di ba, ate? Na mga puti. Oh, ganda. Oh. Maayos pa talaga siya, guys. Oh, kailangan lang siya malabhan. Ulit na mo. 20-20 lang. 20-20 lang. Madam Bibi. So, sabi ko kay Ate Hana, ibabad niya lang muna ng 24 hours at least bago ilunod sa washing. At i-heater dry natin. Then, ipo-fold ni Ate Hana at lalagyan ng perfume. Para at least masimulan ng ibenta ni Madam Bibi ngayong week. So, si Madam Bibi, guys, siya ang aming bunsong kapatid na babae. Siya ang ika-anim. At ang kanyang sariling negosyo ay ukay-ukay. Pero nagtatrabaho siya kay Madam Ten Gibbs as personal secretary at siya ang naka-assign sa inventory at sales na mga benta ni Madam Ten Gibbs. Alright. Try lang natin to, guys. So, galing na tayo sa laundry shop, you guys. And so far, so good. Alam niyo anong pinagsasalamat ko dyan sa laundry shop? Meron tayong maayos na staff. Number 1. Kasi napakamahalaga na maayos yung ating staff sa isang negosyo. Lalong-lalo na yung mga negosyo na katulad ng laundry shop kasi merong technical part. So, dapat willing to learn talaga yung uupo doon sa ating negosyo, no? So anyway, regarding sa review, after 6 months, 7 months na operational itong ating maliit na laundry shop na Laba-Labi, I would say meron siyang pros and cons. Pros in a sense na hindi siya high maintenance na klase ng negosyo. So kung ikaw yung isang klase ng tao na ayaw mo ng sakit sa ulo, ayaw mo na mag-hire ng madaming staff, gusto mo isa lang yung i-handle mo na manpower, ano pa ba?
yung service, yung negosyo na i-offer mo, this laundry business is actually quite good. But the cons of it, kailangan ninyong i-consider. Unang-una, napakalaking capital yung kailangan para mag-start ng laundry business. So, commercial laundry machines, they are quite pricey if you're going to check in the market. At kung magsisimula kayo ng negosyo, magsisimula po hindi bababa sa 800,000 pesos pataas ang package of 3 sets. Ibig sabihin, 6 na machines yun, pero partner yan sila, so 3 set. Okay? And meron namang mga nagpapautang, pero I do have to inform you guys na pag inutang nyo din yan siya, meron din yung risk, especially dun sa tinatawag nating interest. Okay? So, kailangan ready tayo dun sa interest na i-charge sa atin basta utang. Kapag cash mong ikakapital, mahal din talaga, mabigat. And the ROI or return of investment ng laundry business, hindi siya katulad ng ibang negosyo. I would say na sa boutique business ko na maliit, I can do ROI in as fast as 6 months. Okay? Pero sa laundry shop, guys, mag-ROI ka niyan, maswerte ka na kung babalik yung investment mo in 2 years and then bibilangin mo na lang yung iyong profit. Pero kapag umabot ka ng 3 to 4 years, yun yung masaklap. Alright? Pero lagi kong sinishare sa inyo na napakahalaga na regardless kung ano yung takbo na negosyo ninyo, dapat meron kayong manual at meron kayong computerized na record para kahit anong mangyari, meron kayong backup kung sakaling kailangan yung i-give up yung negosyo or paano, kailan nag-boom yung negosyo, kailan kayo naging stagnant, meron kayong tinitingnan na records. Okay? So, yan yung lagi kong sinasabi sa inyo, guys. Parts, balik good parts. I want to check that Levilus place. Boutique, please. So, lagi ko yung sinasabi sa inyo, guys, na mag-turn ka. So, yun yung aking sinishare. Kung meron kayong tanong, guys, about this laundry business, i-message, i-comment nyo down below para masagot ko naman kayo sa next natin na episode if hindi ko man ma-comment back. Pero, that is the status of the laundry business. Hindi ako masyadong pumupunta kasi that's how I envisioned this business, na hindi ako kailangan laging pumunta. And that's what I really like about it. Bukod sa aking mga trusted na mga staff, pumupunta lang ako, guys, to check on the staff na one-on-one talk kung meron silang concern and to check the business kung andyan pa ba, baka mamaya nilipat na sa ibang mundo, hindi natin alam. Levilus Place, ayun no, nalampasan mo na yung may red na car sa labas. So, nandyan pa din ako, guys, pero hindi ako laging pumupunta. In short, low maintenance business nga siya kasi hindi ako kailangan all the time. Lahat nakikita ko sa CCTV. Ayun. So, punta muna tayo dito sa may nakita ako isang boutique dito. Bisitahin ko muna saglit.